Buong detalye sa pagkawala ni Mutyanang Pilipinas Pampanga Geneva Lopez at kanyang boyfriend. Isang nakakalungkot na balita ang isinapubliko nitong nakaraang araw lamang. Ito ay may kinalaman sa isang beauty queen na pinaghahanap sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Joni, naiparating sa mga kapulisan ng Angeles City Police Station 4 ang pagkawala ni Mutyanang Pilipinas 2024 Pampanga candidate Geneva Lopez. Ang beauty queen at ang kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen ay naiulat na nawawala simula pa noong Sabado, June 22, ayon sa police records. Base sa report, nag-request si Joni ng flash alarm para sa isang abandonadong nasunog na sasakyan mula sa Capas Municipal Police Station at humingi ng tulong upang maimbestigahan ang umano'y pagkawala ng dalawa. Si Geneva Lopez na may edad 27 at si Yitzhak Cohen na 37 years old ay hindi makontak sa pamamagitan ng social media at kahit sa personal nitong mobile phone mula pa noong June 21, 3 p.m. Ang mag-boyfriend ay naninirahan sa Barangay Malabanyas, Angeles City. Batay sa spot report mula sa Capas Police Station, isang SUV ang iniulat na nasunog dakong 2:43 ng madaling araw ng Bureau of Fire Protection ng bayan. Nagsagawa naman kaagad ng ocular inspection ang lokal na pulisya kung saan idiniklara rin ang fire out makalipas ang ilang minuto. Narecover mula sa nasunog na sasakyan ang ilang dokumento na bahagyang nasunog kung saan nakitang nakasulat ang pangalan ni Geneva. Ang sasakyan ay naiulat din na minamaneho ng boyfriend na si Yitzhak. Ang duty investigator naman na si Staff Sergeant John Paul Nash ay nagsagawa ng panayam kay Joni at ipinaalam na sina Geneva at Yitzhak ay nagplanong pumunta sa Capas Tarlac upang makipagkita sa isang Michael Angelo Giang tungkol sa isang transaksyon sa ari-arian. Sinabi ng Capas Police na nakikipag-coordinate na rin sa mga otoridad ang mga taong dapat makipagkita kina Geneva at Yitzhak at patuloy din na bineberipika ang kanilang mga pahayag. Sinabi naman ni Angeles City Police Chief Colonel Amado Mendoza na kasalukuyang nagpapatuloy ang kanilang search operation kasama na ang pag-backtrack ng CCTV footage na maaaring makatulong sa kanila sa paghahanap sa beauty queen at kanyang boyfriend. Aniya, we are backtracking the CCTV footage, and whatever footage we get, we can enhance them to see the occupants. Dahil sa pangyayaring ito, kaagad na naglabas ng official statement ang pamunuan ng Mutyanang Pilipinas Pampanga. Ayon sa urgent notice ng official Facebook page ng Mutyanang Pilipinas Pampanga Organization na inilabas nila noong Lunes, June 24, ipinaalam nila sa kanilang mga kababayan ang sitwasyon ng kanilang kandidata at ng boyfriend dito. Nilinaw din ng organisasyon na wala itong official schedule of activities noong Biyernes dahil ang araw ay inilaan bilang rest time ng mga kandidata. Anila sa post, the Mutyanang Pilipinas Pampanga Organization assures the public on the frequent monitoring with police authorities for any updates regarding her whereabouts. We enjoin the public to assist us in any information that might lead to the resolution of this case. Hiniling din ng organisasyon sa publiko na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa kaligtasan ni Geneva Lopez at ng kanyang boyfriend. Si Geneva ay kabilang sa mga opisyal na kandidatang nakatakdang sumabak sa Mutyanang Pilipinas Pampanga 2024 ngayong taon na kumakatawan sa Santo Tomas, Pampanga. Ang kaso ni Geneva Lopez at kanyang pagkawala kasama ang boyfriend ay ang unang kaso sa taong ito na may kinalaman sa mga beauty queens. Noong nakaraang taon, October 2023, ay naiulat ang pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon sa ulat na lumabas, isang meeting din ang pupuntahan ni Catherine sa Batangas City. Huling nakita ang beauty queen noong October 12, 2023 sa Centro Mall sa Lemery. Nagpasabi rin ito sa kanyang ina at tumawag para ipaalam na siya ay nasa isang gasoline station na sa Bawan. Magmula nang lumabas ang balita ng kanyang pagkawala ay puspusan ang kapulisan sa pagresolba ng kanyang kaso. Itinuring na rin itong isang kaso ng kidnapping. Ang main suspect sa kanyang pagkawala ay si Police Major Alan De Castro
at driver bodyguard nito na si Jeffrey Magpantay. Inakusahan sila ng kidnapping at illegal detention. January 16, 2024 naman, nang matanggal siya sa serbisyo. Subalit ang mga kasong isinampa sa pulis na sangkot sa insidente ay na-dismiss ng Regional Prosecutor's Office. Kakulangan sa ebidensya ang sinasabing dahilan kaya ito na-dismiss. Pero inamin ng nasangkot na pulis na silang dalawa ni Catherine Camilon ay mayroong illicit relationship o ipinagbabawal na relasyon. Ngunit hindi naman niya inamin sa chief ng PNP kung mayroon siyang kinalaman sa pagkawala ng beauty queen. Ang Mutya ng Pilipinas o MNP noong 2019 na kilala bilang Mutya Pilipinas ay isa sa 2 pinakamatandang annual national beauty pageants sa Pilipinas. Ang isa ay kilala bilang Miss Philippines. Dahil din sa COVID-19 pandemic, hindi ginanap ang kompetisyon noong 2020 at 2021. Inanunsyo ng organisasyon na kinansila nito ang kanilang 2020 calendar of activities upang tumutok sa pagtulong sa mga apektado ng pandemic. Dahil sa mga uncertainties at pinsalang idinulot nito sa local at international economy, nagdesisyon ang chairman na si Fred Yuson at org president na si Cory Quirino na kansilahin na lang ang kanilang event. Bilang kapalit ng 2020 Mutya Pilipinas pageant, ang organisasyon ay sa halip tutuon sa humanitarian effort sa pagsuporta sa mga frontliners at komunidad na nangangailangan. Pero sinabi ng MNPI na handa silang magpadala ng sinuman sa mga kasalukuyang reyna noon para lumaban sakaling magsagawa ng kompetisyon ang alinman sa mga partners nilang international pageants. Ang Mutya ng Pilipinas ay isang iconic beauty pageant na itinatag noong 1968. Sa taong ito ang ika-56th year ng beauty pageant. Nakatuon sa pagpapaunlad at pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataang Pilipina na nagmula sa kani-kanilang bayan. Ang advokasya ng Mutya ng Pilipinas ay ang pag-discover ng mga aspiring candidates mula sa kanilang sariling hometown. Ilan sa mga kilalang beauty queens ang naging produkto ng Mutya ng Pilipinas at nakapag-uwi ng international titles. 5 sa Miss Asia Pacific titles kung saan nanalo sina Michelle Aldana noong 1993 at Sharifa Akil noong 2018. 5 rin sa Miss Tourism International titles na nakuha ni Johnny Ludet Alipoo noong 2017 at Cyril Payumo noong 2019. Ang konsehal ng Los Baños na si Leren May Bautista ang huling nakoronahan bilang Miss Tourism Queen of the Year International noong 2015. Miss Tourism Cosmopolitan International si Barbara Salvador noong 2010. Miss Tourism Metropolitan International naman si Glenifer Perido noong 2014. Beauty of the World title naman ang napunta kay April Love Jordan noong 2009. At Miss Chinese World title naman ang naibigay kay Annie Uson noong 2023. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.